Kung nagtataka ba kayo if bakit ko laging sinasabi na pwedeng mamaga ang ipin? Okay, so ito yung example natin ng namamagang ipin, which is yung tinatawag natin na pulp polyp. Ang pulp polyp or other term yan is chronic hyperplastic pulpitis is nagkaroon ng pamamaga doon sa pinaka-pulp or nerve ng ipin. Ano nga ba yung nerve or pulp? Ito po yung anatomy ng ating ipin. So, yung nakita nyo pula sa gitna, yan yung dental pulp. Andyan yung mga blood vessels, yung mga ugat, yung mga connective tissues, large nerves, andyan po siya. Yan yung nagkukos ng pakiramdam sa ating ipin. Once na umabot na yung decay or sira ng ngipin doon sa pulp, dyan na magsisimula na magkaroon ng infection or abscess at pag nagkaroon pa ng further na bacterial invasion at irritation doon sa ngipin, doon na nagkakaroon ng pamamaga ng ating pulp which is nag-result into pulp polyp. So ganito ang itsura ng ngipin natin na mayroong pulp polyp pag nahati siya sa gitna and under ng x-ray, which is kung makikita ninyo yung pinaka-nerve or pulp ng ipin is lumaki ng lumaki dahil sa continuous na irritation at bacterial invasion doon sa ngipin. Kaya minsan pag natamaan niya ng ating ngipin or kumain tayo, nagkakaroon ng pagdurugo dahil nga punong-puno ito ng blood vessels. So ano nga ba mga treatment options natin pag mayroon tayong pulp polyp? So first option natin syempre is to save yung ipin, which is root canal treatment. Pag may enough pang tooth structure at may budget si patient, yun talaga yung best option. Pero if kung wala na talaga and worst comes to worst, bunot na po yung ating magiging option sa ganitong klase ng concern. So ito na po yung ngipin after natin siyang mabunot. So ugaliin po natin bumisita sa dentista para maiwasan natin yung ganitong klase ng concern. Salamat po!